Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 11, ang talata po ay 8 hanggang 10. Sa pananampalataya si Abraham ng tawagin ay tumalima upang pumaron sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi niya sariling lupa at tumahan sa tolda na kasama ni Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan nang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Pagpapala po at sumating sa maling pagkarinig ng kanyang mga salita. Good morning po mga kapatid. Good morning! Isang mapagpalang araw muli ang ipinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay magpuri at lumuwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalan. Ngayon din mga kapatid, isang pagkakataon muli sa ating buhay na tayo po ay makapaglikod sa Panginoon. Sambahin natin po siya sa Espiritu at katotohanan. Happy New Year mga kapatid! Happy New Year! Ito po yung unang pagkakataon po itong taon na ito na po ay makapaglikod muli sa inyo. Ang huli po ay noong October 19. Sa yung October 9, nandito po ako pero ang tumalakay po yung kasama namin. Kadyong Sumirin tsaka ang Carolan yata? Carolan yan. Pero nung ako po'y tumayo, October 19 pa po yun. Sino po nakatanda po ng paksa natin nun? Si Rahab. Ha? Si Rahab. Si Rahab at ang kanyang pananampalataya. Kinuha po natin yun sa Hebreo din. Hebreo 11, ang talata ay 31. Ngayon po, Hebreo 11 ulit. Isang kasaysayan muli dun sa Hebreo. Pero bago ko po simulan, mga kapatid, ay pabalita lang po, ako po ay nahayo po dito mga kapatid, una sa schedule po ng training po natin mga success seminar for deaconship. Pangalawa, ang ating pong Pastor Dario ay nasa Kalawis. Meron pong gawain po doon na kailangan po sila mga executive officer dahil meron pong gaganapin na ordinasyon. So ako naman po ay na-assign po dito para po maglingkod po sa inyo mga kapatid. Isa pa, ang hinahangaan ko po sa Panginoong Diyos sa umagang ito, yung isa na naman pong tinatawag na Providential Act o isang, alam niyo yung Providence na tinatawag, yung pagkilos ng Panginoon na hindi mo nalalaman pero itinutugma ang mga bagay-bagay. Yan. Anong ibig sabihin mga kapatid? Nung ako po itong malaki sa Malanday o na-assign po doon, meron po akong pang mensahe. Ang pamagat po, paggawa ng kabutihan. Ang nagpag-aaral, ang kapatid ng Carlo, ang pamagat ng kanyang pag-aaral, hindi po kami nag-usap pa, ang kabutihan ng Diyos. Tinalakay niya sa umaga, ano yung kabutihan ng Diyos? Pagdating po doon sa mensahe, ang talakay ko naman, naintindihan niyo yung kabutihan ng Diyos, paano natin gagawin ang kabutihan ng Diyos? Para kaming nag-usap. Ano ba? Ngayon naman mga kapatid, hindi po kami nag-usap ng ating kapatid na Michael. Ang kanya pong paksa ay Kristiyano. Ang paksa po natin sa umaga po ito mga kapatid ay hango po sa Hebreo Kapitulo 11, ang talata ay 8 hanggang 10. Ang pamagat po nito mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Ngayon bakit po sinabing tila hawig po? Mamaya makita niyo po sa flow ng outline, parang nag-usap po kami. Pati yung mga talata po na kanyang binanggit, kung naglista po kayo kanina at kayo'y sumabaybay mabuti, makikita niyo po yung comparison ng kanya pong paksa at ang paksa po na naihanda po na ng inyong likod, nabigay po ng Panginoon. Bago po talakayin mga kapatid, bibigay ko yung pamagat, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Yung pamagat niya, yun na rin po yung tema niya. Ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Ito po mga kapatid ay isang serye ng mga karakter po sa Biblia sa Kapitulo 11 ng Hebreo. Makikita niyo po dito sa Hebreo 11, sa mga unang talata, si Cain at si Abel. O primarily si Abel, pananampalataya niya, pananampalataya ni Enoch, ni Noe. Pagdating sa 8, si Abraham na. Pagdating po dito, si Sarah, sumunod si Isaac, si Jose, nandito rin si Moises. Andito yung tinalakay ko po sa kupang, yung pagtatagumpay sa Jericho, yung verse 30. May video rin po tayo niyan sa YouTube channel natin.
Verse 31, natalakay po natin yung kay Rahab. Sa Hupang, natalakay ko din sa kanila yung verse 32 si Gideon. Tinalakay ko din po sa kanila yung kay Jepte. Ngayon, ang ihahain po natin mga kapatid, yung kay Abraham sa 8, 9, and 10. Babalikan natin yung pagsambatayan. Sa pananampalataya, si Abraham ng tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang damong kanyang tatanggaping mana. At siya'y pumaroon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Pansinin niyo po yung talata, mga kapatid. Tinawag si Abraham, pumunta ka dun sa lugar na ito. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala pa kasing GPS noon eh. Walang Google Map, walang Waze, walang compass. Basta pumunta ka doon. Hindi siya nagtanong ng saan po. Sa banda. Oo, paano? Basta pumunta ka. Sunod lang siya. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako. Nagaya ng hindi niya sariling lupa. At tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Yan po yung pagsasalusaluhan natin sa umaga po nito. Ang backstory nito mga kapatid, itong 8, 9, and 10, gaya po nung kay Rahab, kinuha natin sa Lumang Tipan, kay Josue, sa sulat ni Josue. Yung sa pagtatagumpay sa Jericho, kinuha rin natin sa aklat ni Josue. Itong kay Abraham, kukuhanin po natin ito sa aklat ni Moises sa Genesis 12. Subaybayan po natin maigi mga kapatid. Sa Genesis 12, tingnan niyo po yung talata. Subaybayan po ninyo kung kayo may Biblia. Maganda po ito mga kapatid na tayo ay madagdagan po ng kaalaman sa Biblia. Magkaroon tayo ng background po sa luma at sa bagong tipan. Tapos tingnan natin kung ano yung makukuha nating sustansya sa bawat talata. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. May sinabi bang lugar kung saan siya pupunta? Wala, sabi pa sa ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at patatakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Bibigyan natin ng background bakit po ganito ang nangyari. I-summarize natin na lang yung buong Genesis po, chapter 11 na lang. O bago yung chapter 11, Noah's Ark, pagbaba po niya, o pagkatapos ng baha, may 8 kaluluwa na naligtas, si Noe, yung asawa niya, yung 3 niyang anak, at yung asawa ng kanyang mga anak, so 8. So 8 kaluluwa, doon po nagpasimulang dumami yung tao. Nung dumadami na po yung tao, dumating po yung pagkakataon na itong mga tao na ito ay nagkaroon po ng kasamaan muli. Di ba kaya nalilipo yung mga tao, nagtira ng 8 dahil masama na yung mga tao, nagkaroon po silang kasamaan ng puso. Sa kasamaan ng puso nila, anong ginawa po nila? Sinaway nila o hindi nila sinunod yung utos ng Panginoon na kayo ay kalatan ninyo ang buong lupa, magpalaanakin. Anong ginawa ng mga taong ito sa chapter 11? Ang sabi nila, tayo'y magtayo ng isang moob. Ano ibig sabihin ng moob? Tore. Anong tore yung tinayo nila? Tore ni Babel. Anong gagawin natin doon? Tingnan niyo po sa verse 11, chapter 11, verse 4. At pansinin niyo po yung pangungusap. Subaybayan niyo mga kapatid ha, walang mag-social media ha. Wala pong ano ha. O maganda, patay ang data po natin. Focus tayo dito mga kapatid. 11.4. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moob. Na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit at magtatagli tayo ng isang ngalan. Magtatagli tayo ng isang ngalan. Baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Isang ngalan. Gusto nila magkaroon ng sariling pangalan. Bakit po? Noon kasi mga kapatid, wala pa namang mapa, gano'n. Pag ikaw ay lumalayo, napapalayo sa lupain sa lugar ninyo, paano mo malalamang napapalayo ka na? Pag wala ka nang natatanaw.
So pag may mataas na gusali at nakikita mo pa yun, malapit pa ako. Di ba? Pero pag ikaw, naglalakad na ng malayo, lalambay na, hindi mo na nakikita yung tore, ano ibig sabihin nun? Malayo ka na. Dito, mahirap kasi Maraming bahay. maraming bahay rito, hindi mo na makikita yung bahay mo, lumayo ka lang ng konti, asa na ba? Hindi na, no? Malibang kabisadong minda. Pero noon, tore talaga ang ginawa nila. Para, ang ibig sabihin, ayaw nilang lumayo. Eh ano utos? Lumayo kayo, kalatan nyo. Bumundo. Oh. At pagtaglay ng isang pangalan. Anong pangalan yung gusto nila? Gusto nilang maging tanyag sa kanilang sariling mga gawa. Kasama ko ng tayo niya. Di ba? Meron silang kaisahan ng puso. Pag ang kaisahan ng puso, ayon sa masama, masama po yan, hindi ko ganda yan. So, ang ginawa ng Panginoon, ginulo yung kanilang wika. Pag magkakaiba tayo ng wika, ano mangyari? Hindi tayo magkaintindihan, hindi tayo magkasama-sama. So, nagsama-sama dun yung mga example na lang po ito, ano? Yung mga Bisaya dito, mga Ilocano dito, Tagalog. O, gawin natin pambansa, ano? Siguro may dito yung nagsasalita ng ganito, diba? Kanya-kanyang salita eh. Bagaman wala pang incheck noon, o Amerikano, gano'n. Yung wika nila, malamang magkakaiba po yun, kaya hindi sila nagkasama-sama. Mga tao nagkaroon ng kaguluhan. Hindi nila alam kung saan pupunta. Hanggang sa dumating po dun sa mga verses po ng katapusan ng chapter 11, sa kaguluhan ng mga tao, nagkaroon na sila ng pagsamba sa iba't ibang mga Diyos. Sa kaguluhan ng mga tao, itong isang lahi na tinatawag na lahi ni Tare. Si Tare po, yung tatay ni Abraham. Sa isang lugar po, na mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, may tinawag ang Diyos. Tinawag niya si Abraham. Mula sa kaguluhan ng mga tao, may pinili siyang tao. Patunayan natin mga kapatid na itong si Abraham nga po ay talaga bang galing sa maling pagsamba. Sa aklat po ng Josue, Kapitulo 24, tingnan niyo po yung talata. 24, ang talata ay 2. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ang inyong mga magulang na tumahan ng unang panahon sa dako roon ng ilog, pilit iba'y si Tare, na ama ni Abraham at ni Nacor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. So si Abraham, na anak ni Tare, saan sila naglilingkod? Sa ibang mga Diyos. Mga pagano tong mga to. Pero sa gitna ng mga tao na mga naglilingkod sa ibang mga Diyos, tinawag na si Abraham. Di ba kayo nakakaramdam ng pagiging mapalad, mga kapatid? Di ba parang ganun tayo? Mula sa isang lahing libo, tinawag tayo ng Panginoon. Karinig tayo ng kanyang banal na salita. Tapos tinawag tayo ng Panginoon. Dito tayo mag-umpisa sa Kapitulo 12. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram. Abram pa yung pangalan po niya dati. Umalis ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at sa bahay ng iyong ama. At ikaw ay pasalupain ituturo ko sa iyo. So naintindihan niyo na? Umalis ka dyan. Dito kita pinapapunta. Tandaan niyo po yung verse na yun ha, babalikan po natin. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. At padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Yung mga tao na nagkakagulo gustong gumawa ng sariling pangalan, pero ano yung pangako ng Diyos sa kanya? Padadakilain ko ang iyong pangalan. They want to create their own name, but God wants to give you a name. Diba? Malaking kaibahan. Sila, yung mga tao, sumubuha, ako gagawa ng sarili kong pangalan. Pero ang Diyos, ang sabi kay Abraham, bibigyan kita ng bagong pangalan. Padadakilain ko yung pangalan. At papalain ko ang mga magpapala sa iyo. You will be a blessing and you will bless everybody. Kung sino yung magbibigay ng blessing sa iyo, i-bless din ng Panginoon. At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abraham ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya at si Abraham ay 75 taon nang umalis sa Haran.
75 taon. 75. Senior na ba yun? Senior. 75. Legit na. Kaya kayo mga kapatid, sino na dito yung senior na? Ayan. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Tatapa. Mag-uumpisa pa lang ang inyong Seryo. ministeryo. 75 po si Abraham nung tinawag. Di ba? Oh. Tandaan nyo rin yung age na yun. May importante tayong kukuhanin doon sa age na yun, mga kapatid. Tandaan nyo mabuti. Tingnan nyo itong verse 2. Gagawin kitang isang malaking bansa. Kung kayo si Abraham, hindi ka ba magtataka? Bakit? Tignan nyo sa 11, chapter 11, verse 30. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. Paano magiging dakila si Abraham? At paano siya magiging isang malaking bansa? Yan. So verse 5, sinama ni Abraham si Sarah na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid. So si Lot ay kanyang pamangkin. At ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang taong kanilang nakuwasaran at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan at dumating sa lupain ng Kanaan. At naglakbay sa lupain si Abraham hanggang sa dako ng Sichem, hanggang sa puno ng Insina ng More, at doon nasa lupain niyaon ng Kananeo. Mga kapatid, kung kayo po ay may internet sa bahay nyo na lang po, tignan wag po ngayon. Parang awa nyo na po walang bukas po na ng data o internet. Nandito siya sa Haran, pumunta po siya ng Kanaan. Alam niyo po ba kung gaano kalayo iyon? Lilia. Ha? Lilia. Alam niyo po ba mula dito hanggang Kupang is nasa 50 to 60 kilometers? 50 to 60. Mahirap lakarin? Yung Haran papunta po sa Kanaan is 1,600 kilometers. Ibang bansa na yata yun. Totoo po. 1,600 kilometers. Ilang taon siya nung naglakad? 75. Nakita niyo yun. Naintindihan niyo na kung bakit sinabi sa inyo yung edad? Ngayon, imagine niyo na. Hindi siya nagreklamo na, Lord, malayo po yata. Ayun ang tuhod ko, Lord. 55 na po ako eh. Naintindihan niyo yung bigat? 1,600. Yung dito lang hanggang Kupang 60 kilometers eh. Lalakarin niyo eh. At pantay pa ang lalakaran niyo dito. Totoo lang. Kumpara doon, may disyerto, may bulubundukin, hindi simentado. Eh kung umulan pa, hindi magputik pa yan. Yung 75 years old, tignan nyo lang muna pag sumantali. Iba ang lakas ng tao noon kaysa ngayon. Kasi mga mahabang buhay. Ibigyan nyo na ho ng pinakamalakas na tao ngayon. Bata, 1,600 kilometers. Tignan natin, hindi pa rin magreklamo yan. Hindi pa rin yung health issue na yun. Diba? At napakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon at napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel. At doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kaluluran ng Bethel, na nasa silangan ng Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abraham ay naglakbay na nagtuloy sa dakong kaimugan. Yan po mga kapatid yung kasaysayan ni Abraham. Meron po ko sa inyong ipapapansin. Balikan po natin yung Hebreo 11, talatang 10. Tingnan niyo yung 10. O 9. Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi niya sariling lupa at tumahan sa tolda. Tama ba yung nasa Genesis? Genesis 12, bilasa natin. Ang sabi doon, 12, at mula raw na lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel at doon niya itinayo ang kanyang tolda. Sa 9, importante ito mga kapatid, tignan yung maigi at ilista.
Sa 9, sa pananampalataya siya ay naging mga lalakbay sa lupang pangako. Talagang manglalakbay talaga to. 1,600 kilometers po ito. Nagaya lang din niya sa sariling lupa at tumahan sa mga tolda. Yan. Tandaan niyo yung tolda, bakit po importante yun? No? Tingnan yung G's. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Yung bayan, sa ibang salita po niyan, sa ibang saligang syudad o city. Meron siyang bayan na inaasahan. Pero pansamantala, siya po ay tumayo sa, o nagtayo po ng kanyang tolda at tumuon muna siya. Kapatid na Lester, ano po matututunan natin doon? Tinawag siya ng Diyos, si Abraham. Malis doon. Ano po natin doon? Napakaiksi naman po yata, 1 hanggang 9 na ng Genesis. No? Ganito mga kapatid. Sa gitna na kaguluhan ng sanglibutan noong panahon noon, hindi natin alam, kung tayo mga tao doon, ano, wala tayong kaalam-alam, ang Diyos pala may niluluto. Meron pala siyang, ito yung lugar ni na Abraham nung nandun pa siya. Ikaw nandito ka sa bansang ito. Malay mo ba na mayroong pinakausap ang Diyos dito? Nandito tayo sa travel, di natin alam sa ibang lugar, may ginagawa ang Diyos na makaka-apekto pala sa ating buhay. Meron pa may kinuha ang Panginoon na tao doon, tinawag si Abraham, na magiging isang malaking yugto ng pagbabago ng kasaysayan ng mga tao. Alam niyo kasi kasaysayan sa Biblia, creation, tapos the flood, di ba? Kay Noah, tapos sibilisasyon, pagbuo ng sibilisasyon ng mga tao. At sa mga sibilisasyon ng mga tao, meron siyang piniling bahagdan ng tao. Itong si Abraham. At ito na yung bayan. Dito magsisimula yung bayang pinili ng Panginoon kay Abraham. Ang Diyos kumikilos ng hindi natin alam, no? Ang Diyos, ayon sa kanyang awa, ayaw niya ng tao mapahamak. Pili siya ng tao na doon mag-uumpisa yung pagkakaroon ng bayan ng Diyos. Si Abraham tinawag ayon sa kanyang maling pananampalataya. Tingnan niyo, obserbahan niyo mga tao ngayon. Alam niyo, ang tao sa mundo ngayon, abala. Totoo mga kapatid o hindi? Bisi-bisihan. Abala talaga. Alam niyo, mga tao ngayon, kahit kayo, hindi na naman tayo para yumaman eh. Sa totoo lang, hindi naman natin makukuha yung yaman gaya ni na Ayala, ni na Pacquiao, ni na Subel, mga kontraktor. Hindi eh. Ang gusto na lang natin ngayon, totoo lang, yung umangat ng kaunti yung ating buhay. Yung estado ng buhay mo, bayanat lang ng kaunti. Kung dati, yung lapag ng iyong bahay ay lupa, mapasimento mo man lang. Yung bubong mo na dating tagpi ay mapag-ingero man lang. Ma-improve lang, mataas lang ng aspeto. Totoo ba yun? Ganyan ang tao. Pangalawa, kahit Kristiyano, ang gusto na lang talaga ng tao, mabuhay ng masaya. Totoo, hindi? Totoo. Mabuhay ng masaya. Maging kontento sa kung ano na kinikita niya, ano yung nakukuha niya. Pero sa gitna ng kaabalahan ng tao, ang Diyos may niluluto para sa iyo. Hindi mo alam, hindi mo napansin nung panahon noon, kinuha ka na pala ng Diyos mula doon sa lugar ng pagkakasala at kilala ka dito. Tinawag ka ng Panginoon. Ganun ang nangyari kay Abraham. Mula sa isang pagsambang mali, kinuha siya ng Panginoon. Di ba mga kapatid, meron tinatawag na unang aral tayong makukuha. Sa verse 1, ngayon tingnan natin yung mga aral dito. Sa verse 1, meron tinatawag na unang aral, ang hamon ng pag-iwan. Anong hamon ng pag-iwan? Basahin natin muli yung verse 1. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Ano makakukuha yung aral doon? Umalis ka sa iyong lupain. Yung lupain, mga kapatid, it's a representation ng ano? Si Abraham, komportable sa kanyang buhay. Sa totoo lang, nung nandun siya, namumuhay naman siya na maayos, di ba? Ang iniisip lang siguro niya bilang tao, ano bang... hindi plano eh. Ano ba kakain natin mamaya? Mga gawain bahay.
estado ng pamumuhay niya. Yung tolda ko ba rito, okay ba? Baka pag bumagyo, matibay pa ito. Pero sabi ng Panginoon, umalis ka sa iyong comfort zone. Diba? Pinapaalis siya doon. O maaari, isa pa, umalis ka sa iyong lupain. Ano yung lupain? Maaari ito ay yung mga old belief. Ano ba ang old belief ni Abraham? Baka. Yung mga maling paniniwala niya, yung maling pagsamba niya. Yung old belief niya na ang buhay ganito na lamang. Umalis ka dyan. O ano yung isa pang pangatlo na pinapaalis siya? Umalis ka sa kasalanan. Ano yung sabi sa pinag-aralan natin kanina? Sabi po doon sa binasa nating kapatid kanina, sa unang Pedro 3:11. Binasa po na ating tagapagturo po ito kanina. Unang Pedro 3:11. Tingnan niyo kung mabuti, kung natatandaan niyo yung binasa ng ating kapatid. Ang sabi, unang Pedro 3:11, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Tama ba mga kapatid? Umalis ka sa iyong lupain. May hamon ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pag tinawag ka ng Diyos, lisanin mo yung comfort zone. Lisanin mo ang iyong maling paniniwala. At lalo pagiging, lisanin mo ang kasalanan. Lumipat ka sa Panginoon. Dito ka. Sa pagiging, ano pinag-aralan natin? Kristiyano. Makukuha niya? Umalis ka sa iyong lupain. Merong hamon ng pag-iwan na itinuturo sa bawat isa sa atin. Ayon din po sa Efeso, Kapitulo 4, talatang 22. Tingnan niyo mga kapatid yung mga bagay na dapat mong iwanan. Kasi sabi, lisanin mo ang iwanan mo ang iyong lupain. At iyong iwan tungkol sa paraan ng iyong pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayong mga bago ng espiritu ng inyong pag-iisip at mga pinis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Nabasa natin ito kanina mga kapatid? Amen. Tama ba? Iwanan mo yung lupain. Anong sabi kay Abraham? Umalis ka sa iyong lupain. Anong sinasabi sa atin? Pag tinawag ka ng Panginoon, iwanan mo yung comfort zone mo. Iwanan mo yung maling paniniwala. Iwanan mo yung kasalanan. Huwag ka nang magbabalik doon. Iwanan mo. Ayan. Pangalawang aral. Balikan po natin uli yung Genesis 12. Sa talatang 2 at talatang 3, ito naman po yung ating mababasa. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran at pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ano po yung pangalawang aral na makikita natin dito? Yung aral ng pangako sa biyaya o pangako ng biyaya. Pag tinawag kayo ng Panginoon, there is a promise. A promise of blessing. Mga kapatid talagang, lalong lahat ng mga tao, pag ito pinag-uusapan, excited talaga. Blessing eh. Blessing. No? Sa blessing. Pagpapalain. Kaya yung ibang pangkat ng pananampalataya, tumigil na rito eh. Talagang, pag tinawag ka ng Panginoon, ipe-bless ka ng Panginoon, mga utang mo mawawala. Hindi po ganon. Hindi po mawawala yung utang mo. Oh, hindi yung yayaman ka sa buhay na ito. Ano ibig sabihin pagpapalain ka? Merong ibibigay sa iyo ang Panginoon na iba sa ibinibigay ng sanlibutan. Puproteksyonan ka ng Panginoon sa iyong buhay. May plano ang Diyos sa iyo. May pangako ang Diyos sa iyo. Tingnan niyo mga kapatid. Kapag tinugon mo ang pagtawag sa iyo, may pangako ang Diyos sa iyo. Deuteronomio 28:1. May maganda pong talata dito mga kapatid. Deuteronomio 28:1. Ito po, pinangako to sa Israel. Kung malilirik lang natin mga kapatid, kasi isa sa puso, pakinggan niyo po ito mabuti. At mangyayari kung iyong giging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na ibig sabihin, pag tumawag ang Diyos at titinggin mo, upang isagawa ang lahat ng
lahat ng utos na aking iutos sa iyo sa araw na ito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Kung iyong titigin ang tinig ng Panginoon Diyos, magiging mapalad ka sa bayan, magiging mapalad ka sa parang, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, bunga ng iyong mga hayop, karagdagan sa iyong bakahan, at mga anak sa iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong puslo at ang iyong palyo. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang mga kaaway na magbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo ng 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong kamalig at sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay ay pagpapalain niya sa lupay na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya gaya ng Kanyang sinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Maganda ba yung pangako ng Panginoon? Amen. Magiging maganda ang paglakad mo, mga kapatid. Ibig sabihin ba nito, materially speaking, sa bawat sa atin sa panahon Kristiyano, pagka ikaw ay naging tagasunod ng Diyos, yayaman ka? Hindi. Ang ibig sabihin ito, mga kapatid, sa atin, pag ikaw ay kumikita ng minimum wage, pakiramdam mo ang laki nun. Bakit? Kasi alam mo, pagpapala sa iyo ng Panginoon, yung kontento ka doon. Kasi ang mga mayayaman na walang pananampalataya, milyon na ang hawak, kulang pa rin eh. Tama ba? Nagkakahabat pa rin eh. Malaki na ang milyon na pera, kulang pa rin. Pero ikaw may hawak ang maliit, tingin mo ang laki-laki na nito kasi ang pakiramdam mo, pinagpala ka ng Panginoon. Pag naghahanap buhay ka, kumita ka ng ganitong halaga, pakiramdam mo, Lord, thank you sa blessing na binigay mo, pinagpala mo ako. Kasi may Diyos kang sinasampalatayanan. You appreciate what God gives you. So pakiramdam mo, you are blessed. Hindi dahil yumayaman ka sa sarili mong pamumuhay. So ang mananampalataya, pinangakuan ka ng Panginoon, lalo't higit, mga kapatid. Sa mundong ito na punong-puno ng pagkakasala, pagkabigo, sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan, kasamaan, nagtutuos ang mga tao, may inaasahan kang biyaya na darating sa iyo ng Panginoon. Dito lang yun. Ang tiisin dito lang. Pero pagdating sa langit, wala ka nang bayarin. Isang magandang kasiyahan kasama ng Panginoon. The best blessing na makukuha natin sa Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Pag ikaw ay tumanggap sa tawag ng Panginoon, merong blessing na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Pero pansinin nyo yung verse 3. Nalilimutan nga lang ng mga kapatid sa pananampalataya yung verse 3. At pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. Sa verse 2, ikaw ay maging isang kapalaran. Dahil sa iyo, pagpapalain din yung ibang tao. Ano ibig sabihin nun? You should be a blessing to everybody. Ibig sabihin ba, pamahagi mo lahat ng hawak mo? Yung pananampalataya mo, ibigay mo rin sa kanila. Ikalat mo yung pananampalataya para sila rin ay magkaroon ng blessing mula sa Panginoon. Mula sa iyo, they will be also blessed. Magiging blessed din sila. Pag nakita nila na ang pananampalataya mo ganito, ay salamat, nakilala kita kapatid. Na-bless din ako ng Panginoong Diyos dahil ako nakasampalataya rin sa pamamagitan mo. Amen? Ganun dapat tayo mga kapatid. We should be a blessing to everybody. Huwag kang makontento na ikaw lang ang ligtas. Kailangan maging blessing ka din sa kanila. Yun yung Kristiyano. Tingnan nyo mga kapatid sa unang Pedro. Sa 4. Magandang talata po ito mga kapatid. Sa unang Pedro, talata, kapitulo 4, talatang 16. Sa ating pinag-aralan, ngunit kung ang isang tao ay magbata gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Pag ikinahiya mo yung pagiging Kristiyano, hindi mo maipahayag ang kalooban ng Panginoon. Ang magkahiya sa akin sa harap ng mga tao, ano sabi ng Lord? Ikakahiya ko rin. So para hindi ka ikahiya ng Panginoon, anong dapat mong gawin? Ikarangal mo na ikaw ay isang Kristiyano.
Kaya nga meron tayong pinopromote dun sa ating page yung proud member. May mga kapatid, meron ba rito nahihiyang i-post na siya ay Kristiyano? Nahihiyang mag-post ng mga verses sa Biblia? O nakokontra sila ng mga nagpo-post na may mga nagpo-post ganito dahil nahihiya sa tawaging Kristiyano Alam mo post ng iba? Sabi, post ng post. Hindi naman nakikita sa buhay niya yung pagiging Kristiyano. Di bali nang hindi ako mag-post. Kailangan makitaan. Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, ipahayag po, huwag mo ikayan kay Kristiyano at ganapin mo rin. Ibig sabihin, hindi na lang magpo-post ng mga verses. Hindi po. Baka dahil sa pagpo-post mo ng mga salita ng Panginoon, may ma-convert dahil sa iyo and you will be a blessing to that person. Hindi mo alam kasi kung ano niluluto ng Panginoon Baka ikaw na pala isa sa mga rekado. Di ba? Baka ikaw pala isang instrumento na ma-convert ang isang kaibigan mo dahil nag-post ka. Nakita sa gawa mo, nakita sa Kristiyano ko. So be a blessing to everybody. Pag tinawag ka ng Panginoon, may pangako ang Diyos na blessing sa iyo. At yung blessing na yun, ipakalat mo rin sa lahat ng mga tao. That is verse 2 and verse 3. Ikatlong aral, sa verse 4 and verse 5 ng chapter 12. Balikan natin ulit. Kaya't pumaroon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumakan niya at si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Sinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng pag-ari kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan at dumating sa lupain ng Kanaan. Anong kukunin natin dito ikatlong aral? Yung tinatawag na sa pagtawag ng Diyos may agarang pagsunod. Sabi po doon, kaya't yumaon si Abram. Ito yung verse. Nung tinawag ng Diyos si Abram, Lord, saglit lang po. O kaya, Lord, 75 na po ako Baka pwede sa bata na lang. Naghihintay na lang akong mamatay Pwede ba yun? Pwede ba yun? Sa tao-tao lang, valid. Hindi naman siguro ako naging masama. Hindi po ganun mga kapatid Ang ginawa ni Abram, kaya yumaon si Abram. Sumunod agad. Diba? Tingnan niyo mga kapatid, may example niyan. Sa Mateo 4, 19 hanggang 20. May kapareho po Mateo 4, 19 hanggang 20. Ang galing po nito mga kapatid. Napakahusay po talaga ng Diyos sa paggawa po niya ng Biblia. At sinabi niya sa kanila, magsunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. At pagtakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. So sino po yung tinawag ni Lord dito? Si Pedro at si Andres. Sabi ng Panginoon Diyos, sumunod kayo sa akin. Iniwanan niya ng lambat, sumunod sa Panginoon. Pag tinawag kayo ng Panginoon, huwag kayong sasagot ng ganito. Kapatid, when the time is right. O kaya, Lord, sige po, susunod po sa inyo in your perfect timing. Tama ba? May mga ganong sa tao? O kaya, may isa pa. Lord, give me a sign. Sabi ng Panginoon, sumampalataya kayo sa akin at kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, give me a sign. Hindi pa ba ito yung pagtawag ko sa iyo? Hindi pa ba yung sign na hinihintay mo? Diba? Sobrang mga tao hindi mauubusan ng dahilan talaga. Ang dami talagang hinihingi. So, naka-100 ng senyas. Lord, siguro pag may dumaang truck na kulay dilaw sa harap ko, yun na yung sign. Dumaan. Isa na lang, pag ito na talaga, pag may dumaang magkasunod na dalawang pula, may dumaan. Last na talaga po, hindi pa kontento ang tao. Diba? Ang Diyos tumatawag na sa iyo, anong gagawin mo? Sumunod. Sumunod ka. Bakit po? Kasi baka dumating yung pagkakataon sa buhay mo, tinawag ka. Boss, sabi, may trabaho parating sa iyo. Boss, sige po, bukas, pupunta ako sa opisina. Biglang may dumating na tao. Ako po, handa po ako magtrabaho. O sige, hindi ka na.
Dumating kinabukasan, boss, handa na po ako. Hindi, minakuha na ako kahapon eh, hindi ka sumagot eh. Tama ba? Pagka in-offer sa inyo ng Panginoon, so yung Lord, bukas na lang po, hindi ganon. Agaran. Sumunod ka gaya ni Abraham. Tingnan niyo mga kapatid, sa Apokalipsis 3:20, ang Diyos may ginagawa po. Ang sabi nito, sa napakagandang talata, narito ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At habang kasalo niya at siya'y kasalo ko. The Lord is knocking on the heart of your heart. The door of your heart. Kumakatok siya. Sino po rin hindi pa bautisado? Meron pa po ba? Ang Diyos ay tumutuktok sa inyong puso. Nais ng Diyos pumasok sa iyo. Pagbigyan mo siya. Huwag mo nang ipagpaliban ang pagsampalataya mo sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, iwanan mo to, iwanan mo, sumunod ka sa akin, may pangako ako sa iyo. Sumunod ka sa akin at tumaon si Abraham. So tayo mga kapatid, pag tumawag ng Diyos, sunod tayo. Kasi yun ang tamang Kristiyano, sumusunod kay Kristo. Tama ba? Pinag-aralan natin kanina? Hindi po kami nag-usap ha? Sa pagsapon naming dinala. Pag tinawag ka ng Panginoon, sumunod ka. Ano ang sabi ng Panginoon sa Mateo 11:78? Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luha at kayo'y aking papagpapahingahin. Tumatawag ang Diyos sa bawat isa. Sa mga di pamananampalataya at nakarinig po nito, tinatawag kayo ng Panginoon, mahal din po kayo ng Diyos. Nais ng Diyos kayo maging mananampalataya. Nais ng Diyos sumampalataya kayo sa Panginoon. May pangako ang Diyos po sa inyo na kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. May pangako po ang Diyos sa inyo na kayo ay makaalis sa impyerno. Pagbigyan po natin ng pagkakataon sa ating puso ang Diyos. At pag kayo nandito na, huwag po kayong aalis. Manatili po tayo sa piling ng Diyos. Ano sa dapat nating tignan dito? Sabi, yumaon si Abraham ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon at sumama sa kanya si Abraham at si Lot ay sumakanya. Sabihin, may dinamay siyang tao, si Lot at ang sambayan ni Lot. Marami siyang isinama pati mga tao. So pag tinawag kayo ng Panginoon, kung meron kayong kamag-anak mga kapatid, pagsikapan nyo, isama rin nyo sila rito. Huwag natin sarilinin ng kaligtasan. I-share natin po ito. Ang susi sa tinatawag na magandang bukas ay yung desisyon mo ngayon. Kung gusto mo magkaroon ng magandang hinaharap, you decide today. Huwag kang mag-decide bukas. Gusto mo na magandang bukas, huwag ka bukas mag-decide. You decide today. Ganun po kasi gusto ni Lord sa atin. Kaya isinulat ito eh. Ayon sa pananampalataya si Abraham, umaksyon, kumilos. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So kung sumampalataya si Abraham, Lord, tinawag mo ako, I believe in you, you're the Almighty God. Pero hindi naman siya kumilos. May kabuluhan yung pananampalataya niya? Wala. Ano nagpatunay na may pananampalataya siya? Siya'y yumaon, meron siyang aksyon. Verse 6 hanggang 8. At naglakbay sa lupain si Abraham habang sa dako ng Sikhem. Tayo kasi ang Pilipino, Sikhem. Sikhem. Hanggang sa punungin sila ng Moreh na doon nasa lupain ng mga Kananeo. At napakita ang Panginoon kay Abraham. At nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito. So inulit ng Panginoon yung pangako niya. At siya nagtayo ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel. At doon niya itinayo ang kanyang tolda at nasa kaluluran ng Bethel at nasa silangan ng Hai. At siya'y nagtayo raw ng dambana sa Panginoon. At sinampitla ang pangalan ng Panginoon. Ano makikita natin dito sa ika-apat na bahagi ng pag-aaral? Pag tinawag ka ng Panginoon at sumunod ka, ang kasunod doon, sasampahin mo siya. Kita nyo? Sabi na ating pag-aaral kanina, sasampahin mo ang Panginoon bilang isang Kristiyano. Ano ginawa ni Abraham? Nagtayo siya ng isang dambana.
Hindi ibig sabihin sa panahon ngayon, magtatayo kayo ng dambana ha. Hindi po ah. Ibig sabihin, meron na kasi ngayong church. You go there. Doon mo gawin yung pagsamba mo sa Panginoon. Para maging valid yung pagsamba. Kasi noon wala pa namang dambana, di ba? So gumawa ng dambana ito. Gumawa sa dambana ito si Abraham at doon niya ginanap yung pagsamba sa Panginoon. Ang una niyang ginawa nung sumunod siya sa Panginoon, sumamba. Pag kayo'y tinawag ng Panginoon, kayo'y magiging mananamba sa kanyang pangalan. Tumatawag sa kanyang pangalan. Nakita niyo mga kapatid, ang simple lang naman yung kapitulo, verse 12, chapter 12, verse 1 to 8. Pero ang ano pala nang nilalaman ito? Dami. Ang dami pa pala. No? Actually, marami ito mga kapatid. Pero babasa tayo. Itong si Abraham, meron siyang ginanap na kagaya ng ginaganap natin sa panahon ngayon. Ano po ito? Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, talata ay 33. Sabi po dito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawag idaragdag sa inyo. Hanapin muna yun. Hinahanap nyo na ba mga kapatid? Amen? Yes. Amen. So kung nahanap natin, sasamba tayo sa Panginoon. Yun ang dapat natin gawin. Hindi yung maging abala ka sa dati mong pamumuhay. Lilisanin mo yan, hahanapin mo yung kapayapaan. Hahanapin mo yung kapahingahan na ibibigay lamang ng Panginoon. At ang lahat ng mga bagay na ito, ibig sabihin, yung mga material things naman na kailangan mo sa buhay, idaragdag na lang sa iyo ng Panginoon yun. Additional pa yun. Di ba? So napakabuti ng Panginoon. May pangako na siya para sa buhay na walang hanggan at sabi ng Panginoon, hindi kanya pagkukulangin. Hindi kanya pababayaan. Ngayon, kung si Abraham ay nagtayo ng dambana, paano naman tayo sasamba sa Panginoon? Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 1. Ito naman po yung ating mababasa. Ito po yung madalas po nating naririnig sa ating pong panawagan ng pagsamba. Ang sabi po dito, sa 12.1, kaya nga mga kapatid, pinamamali ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-ayon sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung sarili naman natin ang ating ihaharap sa Panginoon. Ibig sabihin, kung yung sarili natin yun, kahit saang dako, nakaharap ka sa Panginoon. Hindi every Sunday. We worship the Lord on Sundays. We worship the Lord on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays, Fridays, and Saturdays. In every day of our life, hindi ka nakatalikod sa ibang araw. Tama ba? Baka kayo nakatalikod sa ibang araw. Pag may ID lang Kristiyano, pag tinanggal yung ID, hindi ka na Kristiyano. Parang ganon. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi ka nahihiya. Nakasamba ka sa Panginoon. Bakit po? Ganito yun. Pag ikaw ay Kristiyano, mananamba ka sa Panginoon, iginagalang mo yung kapwa mo. Bakit? Pakiramdam mo kasi may Diyos na nakatunghay sa iyo. Pag itong tao to binastos mo, lagot kayo. Tama ba? Eh, sinasamba mo ang Diyos. Iniisip mo makapangyarihan siya at taksubaybay siya sa iyo. Hindi mo gagawa ng masama ang iyong kapwa dahil mananamba ka ng Diyos. At yung tao na kaharap mo, ang sasabihin ng tao, tunay na may Diyos ang taong ito. So they will also be blessed. Ngayon, tinan niyo mga kapatid, babalikan natin yung ating pagsambatay. Sabi po dito sa Hebreo, dito muna tayo bago doon sa pagsambatayan. Sa 6.4 po ng Roma, sabi kasi, ang pasimula ni Abraham na siya'y tinawag ay sumamba sa Panginoon. Tayo ngayon nangalibing nakalapit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Nabanggit ba yung bautismo kanina sa pinag-aralan natin? Yes, yes. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguling sa mga patay sa magitan ng kalwalatian ng Ama, gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Pag tinawag ka ng Panginoon, iiwanan mo yung kasalanan, iiwanan mo yung comfort zone mo, iiwanan mo yung maling paniniwala, sasamba ka sa Panginoon, pangahawakan mo yung kanyang pangako, at ikaw ay mamumuhay ng panibago. Lalakad ka sa isang panibagong buhay na kasama ang Diyos. Yan po yung buhay Kristiyano.
makalalakad ka sa panibagong buhay. Mapapansin ng mga tao, dati ganito siya, ganito na siya ngayon. Bakit? Anong pinagkaiba? Anong transition? Si Abraham dati sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nasa lugar niya, sa mga kamag-anakan niya, na sumasamba sa maling paniniwala, inalis siya doon. Ito na ang buhay ni Abraham ngayon. Sumasamba sa tunay na Diyos. Ano po nangyari? Tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. Tingnan niyo yung pagsambatayan natin. Hebreo 11. Sapagkat, ulit, sa pananampalataya siya naging mga lalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi niya sariling lupa at tumatahan sa mga tolda. Sulat niyo rito pansumandalit, tolda. Nakasama ni Isaac at si Jacob na tagapagmahal sa isang pangako na kasama niya sapagkat inaasahan niya ang bayan o bayang may kinasasaligan. Tingnan niya mga kapatid, no? Pansin niyo ito mabuti. Ano ang katangian ng isang tolda? Pag ang tolda, nakatayo, ano yung tolda natin? Anong katangian ng tolda? Bibigay lilim. Ha? Bibigay lilim. So may benepisyo yan. Protection, matutulugan. Pansamantalang tirahan. Pero, pansamantala, walang pundasyon. Pag yan nagkaroon ng ipo-ipo, ano mayari dyan? Sira yan. Pero ang inaasahan niya sa verse 10, yung bayan, isang syudad. Ano ang katangian ng syudad? May shelter din ba yan? Meron. Matutulugan mo? Pagkapahingaan mo rin. Pero ano advantage niyan? Matatag yan. May pundasyon yan. Nakita niyo? Verse 9, tolda. Sa verse 9, inaasahan niya yung matibay na gawa ng Diyos, yung isang syudad. Si Abraham, sa dati niyang pamumuhay, nasa tolda lang. Siguro na-realize niya nang tinawag siya ng Panginoon, dadaling kita, gagawin kitang isang bayan. Tolda lang ako dati. Ang sabi ng Panginoon, gagawin ng isang bayan o syudad. Parang mas maganda yun, ha? Tama ba? Ang inaasahan niya, maging isang bayan, matatag, may pundasyon na ang gumawa ay ang Diyos. Minsan nalalampasan natin yung mga salita pero ang ganda pala ng ibig sabihin nun Sapagkat inaasahan niya ang bayan may kinasasaligan. Ano ibig sabihin ng kinasasaligan? May pundasyon, matibay. Tingnan niyo po itong verse 16. Sa verse 10, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ang nagtayo at gumawa, yung architect niyan at ang builder niyan ay ang Diyos. 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makapagbagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan niyo yung verse ha. Hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Parang kakaiba. Hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Ang Diyos proud daw na sabihin niya na ako ang Diyos nila. Tingnan niyo mga kapatid yung Exodo 5:6. Exodo 3:6. Tingnan niyo mabuti doon. Sabi doon, bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng inyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. At si Moses nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya natakot na tumingin sa Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Nung nagsalita ang Diyos, proud na proud siyang sabihin, ako ang Diyos ni Abraham. Hindi nahihiya ang Diyos sa sabihin, ano? Ikaw, proud ka bang sabihin, ako po ay anak ng Diyos? Dapat di ka rin nahihiya. Yung Diyos nga naging proud na sabihin, ako ang Diyos ni Abraham Kasi yung pananampalataya ni Abraham, pure. Walang pag-aalinlangan. Tingnan nyo. Sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Anong bayan yung inihanda ng Diyos na inaasahan ng isang mananampalataya? Basahin po natin yung Apokalipsis sa 21. Tingnan nyo mga kapatid. Napakagandang talata nito. O bago ito, sa Hebreo muna, 13:14.
Sapagkat dito ay wala tayong bayan na mamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. So may bayan daw na darating. Ano yung bayan na darating? Sa Apokalipsis, Kapitulo 21 o 22. 21:2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa mula sa langit buhat sa Diyos, nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya ang talaga sa kanyang asawa. Isang bayang banal. Tayong mga kapatid, tayo po ay mga manglalakbay. Tama po ba? Hindi naman natin alam kung hanggang saan tayo makararating eh. May mga kapatid nga tayo na sa ibang bansa na eh. Nung sila ay pinanganak, alam ba nilang mapupunta sila doon? Tama ba, sister? Di ko nga sung katakalain eh, matitira ako sa Cavite eh. Di ko nga sung katakalain, mapupunta ako sa Bacolod, Iloilo, mapunta ako ng Cebu. Halos sa ikot ko naman ng Pilipinas eh. Di ko sung kalain din mo, maiikot ko Pilipinas eh. Ito po, inaikot ko na rin. Hindi natin alam kung saan pupunta ang buhay natin eh. Pero, ang Diyos may niluluto. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo paroroon, tama? Sabi doon sa doon sa pagsambatayan, si Abraham ay tinawag, siya yung humaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Di niya alam. Ang inaasahan lang niya, may pangako ang Diyos sa kanya. Ang inaasahan niya, may bayan. Ang inaasahan niya, yung dati niya na tolda, mapapalitan magiging isang syudad. Tayo ang inaasahan natin, mga kapatid. Buhay na walang hanggan. Kung nasaan man yun, bahala ng Panginoon sa atin. Amen? Kung saan man yung bagong Jerusalem, kung paano tayo makarating doon, wala na tayo doon. Hindi na natin para abalahin ang sarili natin kung paano tayo makarating doon. Tama ba? Kung anong sasakyan natin nun, kung lilipad ba tayo, magta-transport ba tayo, teleport ba tayo, hindi natin alam kung paano eh. Hindi na natin para isipin yung paano tayo paroroon. Si Lord na bahala sa atin. Doon papasok yung pananampalataya. Kapanatagan sa bagay na hindi hintay, katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo nakikita pero sumasampalataya kang meron. Tama? Hindi ko alam kung nasan yung buhay na walang hanggan. Lord, hindi ko po alam. Pero alam ko na alam mo kung saan mo ako dadalhin. And that's the best adventure of our life. Yung ikaw ay nagsasabi, Lord, ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Basta ako susunod ako sa pagtawag mo. Pag tumawag ang Panginoon, paunlakan mo ang Diyos sa iyong puso. Bibigyan ka ng Panginoon ng isang pangako. Buhay na walang hanggan. Kaya brace yourself, mga kapatid. Sabi nga, buckle up. Ano yung buckle up? Put on your seatbelts. Ready for a ride of your life na kasama ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala, kasama natin ang Diyos. Si Abraham ba iniwan ng Panginoon? Hindi. Sinamahan na siya ng Panginoon dahil si Abraham hindi niya iniwanan ang pagsunod sa Panginoon. Sabi po dito, mga kapatid, sa Hebreo sa 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng isang lalong magaling na lupain. Si Abraham nakarating naman doon sa lupang pangako na itinuro sa kanya ng Panginoon. Pero nagnanasa pa sila ng isang mas magaling na lupain. Tayo mga kapatid, dinala ng Panginoon sa iglesia. Ang pangako ng Diyos ng kaligtasan, sabi, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gayon na naman si Kristo ay pangulo ng kanyang iglesia. At siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Pag napunta tayo dito sa iglesia, sapat na ba sa atin mga kapatid na nandito tayo? O iniisipan natin, bukod sa tayo sa iglesia, may parating pang pagkabuhay na maghuli. Diba? Kailangan bilang Kristyano, meron kang may target ka. Pag may target ka, mga kapatid, kailangan gagawin mo lahat, marating mo yung target mo. Pag kayo ay atleta, pagka nag-exercise ka every morning, hindi ka mo sasabing, jogging na naman. Hindi. Inaasahan mo talaga yung makuha mo yung peak ng lakas mo eh. Pag nag-i-ensayo ka, talagang tutuloy-tuloy mo yan kasi may inaantay kang medalya.
Pag inaasahan natin yung buhay na walang hanggan, kakapitan mo talaga yung pangako ng Diyos. Lord, hindi ko po alam kung paano ako makakarating doon, pero alam ko, gusto kong makarating doon. Ikaw na po bahala sa akin. Pero ang pangako mo sa akin at ang pangako sa iyo, hindi tayo maghiwalay. Kakapit ako sa iyo, Panginoon. Yayaon ako kasama mo. Kasi pangako mo sa akin, di mo ko iwan, di ba? Sabi ni Lord, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Kaya anong gagawin mo? No? Magtiwala ka doon. Hindi ka iwanan ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid. Sa Santiago, Kapitulo 2, 21, hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Dahil sa kanyang ilihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sumagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ay ibinilang na katwiran sa kanya. Siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, gagawin ko dakila ang iyong pangalan. Ano itinawag kay Abraham? Tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Ang ganda mga kapatid. Kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng gaway inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So tayo mga kapatid, para makarating tayo doon, lalaki pa natin ng gawa yung ating pananampalataya. Pag tayo nabigyan ng katawagan, dito tayo magtatapos. Genesis 12. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at patatakilain ko ang iyong pangalan. Ang Panginoon, may gagawin po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba yung luma niyong pangalan? Alam ko natalakay ko na po ito yung kay Esau at kay Jacobin. Si Jacob, ito yung dati niyang pangalan. Binigyan siya ng bagong pangalan, naging Israel. Si Abraham, binigyan ng bagong pangalan, naging Abraham. Si Sarai, naging Sarah. Tayo, anong tawag sa atin? Tayo ay tinawag ng mga makasalanan. Tatapat ang lahat ng sa kanyang nagsatanggap ay pinagkalooban nila sila na tawaging mga anak ng Diyos. Amen? Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Pag ikaw ay tumugon sa tawag ng Diyos, bibigyan ka ng isang pangalan, isang dakilang pangalan, katawagang Kristiyano, anak ng Diyos. Masarap mga kapatid. Pag tinawag na Kristiyano, maganda yung mga kapatid yung meron kang pagkakakilanlan. Kung ang mga tao nag-iisip, itong gusto kong maging pangalan, ang Diyos nag-iisip, ito ang gusto kong maging pangalan mo. Ang Diyos ang gagawa ng pangalan sa bawat isa sa atin. Manatili tayo sa Panginoon, mga kapatid, at tayo'y pagpapalain ng Panginoon. Babalikan po natin yung ating pagsampakayan at ang pamagat po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon at dinalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manlalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Pagpapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Good morning po sa inyo mga kapatid. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay sama-samang tumindig, gawin po natin ang pinapanginoon.